May isang lugar na napapaligiran ng kagubatan. Malamig ang temperatura at konektado sa lupa ang buhay ng mga tao. Palay ang pangunahing produkto at ang pagsasaka ay nananatiling buhay ang makalumang estilo. Lugar na malayo sa kabihasnan at hindi masundan ang takbo at pag-usbong ng modernong panahon. Napapalibutan ng likas yaman, may kaalamang ipinapasa at hindi kinakalimutan. Ngunit sa paglipas ng mahabang panahon, nananatili man ang ganda ng kalikasan, may isang likas yaman na unti-unting nababawasan. May nananatiling tanging sa gubat lang matatagpuan, ngunit maglalakbay sa masukal na bundok at peligrosong daan. May pagtitipon at katuwaan, pasasalamat sa biyayang hatid ng kalikasan. Nagtungo ako sa lugar kung saan ako ay isinilang. Isang maliit na barangay na napapalibutan ng makakapal na bundok at malalawak na kagubatan, at sa takbo ng mahabang panahon, sa tulong ng gobyerno ay naibsan ang aming linalakaran. Ngunit bago marating ang aming lugar, kapag minala sa daan, may mga pangyayaring hindi inaasahan. Mahigit 3 taon na ang nakalipas matapos mag-road opening ang lugar na ito, ngunit natigil sa hindi malamang dahilan. Kaya ang habal-habal driver na tulad ni Reynold ay nagtitiis sa peligrosong daan. Iilan lang ito sa pinakamahirap na bahagi ng kalsada. May matatarik at may makapigil hininga. Luso. Karamihan sa mga area dito ay pulang lupa, kaya kapag umulan, dobling hirap ito sa mga taong naghahabal-habal. Yung lupa dito ay pula. Sobrang hirap nung daan kasi kapag mayroon kang mga balde na ikinraga sa habal-habal, swertihan na lang kung hindi masira. Kasi yung kalsada dito, grabe, sobrang bako-bako talaga. Ang lugar na aking pupuntahan ay malayo sa kabihasnan. Bibihir lang ito maabot ng pagkaing isda at iba pang produkto na galing sa karagatan. Naalala ko noong maliit pa ako, mano-mano naming ikinakarga ang mga panindang kopra patungo sa Kalapi, sakop ng Mutyong Samar. At ang aming paglalakbay, inaabot kami ng humigit kumulang 5 oras sa paglalakad sa ilalim ng kagubatan. Minsan maaraw, minsan maulan. Nung narating ko ang lugar ng Santo Niño, ay naglakad naman ako papuntang Bire. At ang lugar na ito ay matatagpuan sa kalagitnaan ng San Jose de Buwan, Mutyong at bayan ng Sanorhe. At nang nagpunta ko dito ay panahon ng rice harvesting o kat-ani ng mga kalinayan o upland rice. Malayo ang syudad para magpagawa ng bigas o magpamulino, kaya bago magsaing, kailangan mo nang magbayo ang mga residente dito.
Pagbabayu ang makalumang tawag sa dalawang kasangkapan na ginagamit pang dikdik sa palay. Isang paraan para makalikha ng bigas. Nigo naman ang ginagamit para alisin ang napulbos na balat sa dinikdik na palay. Ang tawag dito, pagtatahok. At pagkatapos, muling ibabalik sa lusong para dikdikin ulit at ang makalumang bansag dito, dugas. Kinabukasan ay nagtungo kami sa isang sakahan. Sa umagang ito ay sasali ako sa pagbabari o pag-ani ng palay na kalinayan sa sakahan nila Manoy Ume. Ay. Pagbabari ang tawag sa pagkukuha ng palay sa mga palayang upland rice. Di tulad sa ibang lugar, gumagamit sila ng rice harvester o kaya baluktot na patalim, garab kung tawagin. Kung sila gumagamit ng mga modernong teknolohiya, kami gumagamit ng maliit at makalumang kasangkapan at kung tawagin, kayog. Upong naman ang tawag sa palay na hinawakan ng kabilang kamay at ito ay nilalagay sa kigad. Ngunit walang kigad sa panahon na ito kasi balde ang ginagamit ko. Kigad ang isang makalumang kasangkapan na gawa sa bariw. Nilalagyan ng tali at itatali sa bandang harapan at imbakan ng pinutol na palay. At pagkatapos, ilalagay naman ito sa mas malaking lagayan, alat kung tawagin. Pagkatapos maipon, iimbake naman ito sa maliit na kubo at dapa. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. I don't think so. No, 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 no. It's never, ever, 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 ever gonna happen. I don't think so. No, 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 no. Maybe someday you'll have it your way. Maybe someday it'll all work out. Until
well then nope, a nope, a nope, a nope, definitely nope, a nope, nope, a nope. Probably never, ever, 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 ever gonna happen. Oh no. At nung humupa ang ulan, paggigiok naman ang aming kasunod na ginawa. Inaapakan bawat butil ng palay para matanggal sa pinagkakapitan nito. Kuya Carla. Naging kaugalian na ng mga taga rito ang ganitong gawain bago magsaing. Mapabata man o matanda, ang ganitong gawain ay normal na sa kanila. Kaya naman sa panahon ng Kat-Ani, sagana sa pagkain o kanin ang mga taga-barangay Bere. Ngunit sila ay nagkakaproblema ngayon sa isang likas yaman. Bago pa man sumapit ang dilim, nagtungo ako sa ilog upang hanap ng uulamin. Bit-bit ang maliit na balde, plano kong maghanap ng black water snail, laka o mas kilala sa tawag na suso o itim na suso. Kung dati sa isang oras kayang punin isang balde, ngayon dahil sa hindi inaasahang pangyayari, malaki ang naibawas sa populasyon ng black water snail. Ang Biri ng Mutyong Samar o Barangay Biri Mutyong Samar ay masabi kong laka kapital ng Samar kasi napakayaman ng laka dito.
Katunayan, sa nakaraang taon, may taong nag-order sa kanila ng laka. So ang nangyari, maaraw magabi, sila ay nangunguha ng laka sa ilog at sapa. So nakaipon sila ng napakaraming laka. Pero yun ang mga laka na yun ay ikinakarga nila, nakasako yun, ikinakarga papuntang kabilang barangay, Santo Niño, tapos doon nila iniimbak yung sako-sakong laka. Ang nangyari, kahit isang pirasong laka man lang ay hindi binili ng nag-order. So, napakarami ng populasyon ng laka ang nabawas sa lugar na dito. Almost yung 100% na dami ng laka dito ay halos 5% na lang yung natira. Kaya sa ngayon, hirap na ang mga taga rito sa paghanap ng laka. Katunayan, kahit 2 barangay, kayang pakainin ng laka na ito. Kung susumahin, ang nabawas na populasyon ay parang pinarami sa loob ng 5 taon. Matapos sa ilog, sa gubat naman kami nagpunta. At sa oras na ito ay kasama ko ang aking kababata na si Marlito. Hindi sapat yung laka na atin naipon na naipon sa ilog. So dito tayo nagpanonood sa gubat para maghanap ng ubod na ating iuulam kapares sa kanin na kalinayan.
Okay. Oh, ato dito kukuhaon. Yay. Okay din. Aduh, Makuan itu tarong itu. Aduh, itu. parang karayom ah. Kasi ko diri. An ko lang tapi ini mana? Okay, may pabaliktad dengan liwat. Oh, sisirin na to di dito. Buat Ini. enggak segera lah. Aduh. Nah, ya. Ito yung ulam na bago nyo makain, matitinik ka muna. Ubod na ang pangalan ay tagsaon. Ang pinagkaiba sa kanya, kasi hindi ito nabibili sa market. At saka matatagpuan lang to sa mga gubat na makakapal na gubat. Tapos, once na kukunin mo siya, mag-ingat ka kasi matinik. Matinik parang karayom yung nakapalibot sa kanya. Okay. Halap ka. Hirap talaga pag ano, mahirap eh. Kasi wala tayong ibang makukuhang ulam kundi dito talaga sa gubat. Kasi konti na lang yung laka eh. Tapos yung source ng isda dito wala. Hebat ka daw. At matapos ang mahigit isang oras namin sa gubat, ito ang aming nakuha. Sa ikatlong araw ko sa barangay, nagkaroon kami ng maikling pagtitipon. Isang tradisyonal na ginagawa ng mga tao bilang pasalamat sa biyaya at kasiyahan na rin sa mga taong magsasaka. Isang kultura na meron sa Samar at pamilipig ang tawag namin dito. Gamit ang kawali, sinasanglag ang iilan o kunti lang na palay. At kapag pumutok na ang ilan sa mga butil nito, ilalagay na sa lusong at babayuhin ng 3 o 4 na tao. Ang ginagawang pinipig na palay dapat hilaw at hindi pa gaano kahinog. Tutulo ang tawag kapag 3 tao ang nagtutulungan sa pagbabayo o 4 naman kung 4 silang nagbabayo.
Ngunit kailangan mo ng tamang koordinasyon para makasabay sa pagbabayo ng apatan. Sa lugar na ito ay kinalakihan ko na ang ganitong klaseng gawain. Kaya kahit apatan, kaya ko ang ganitong trabaho. Kaya nagkaka-proud talaga ang taong laki sa probinsya o ang batang laki sa probinsya. O sabihin na nating batang laki sa bukid. Katulad sa pagkatrabaho ng bigas, tinatanggal din ang napulbos na balat at matitira ang bigas. Ngunit ito, matitira naman ang pinipig. Pagkatapos nito, muling ibabalik sa lusong para gawing pulbos. Ang tawag namin dito, dugmok. At kapag napulbos ng pinipig, ilalagay naman ang kinudkod ng niyog. Dahan-dahang titrabahuin din gamit ang bayo para maghalo-halo ang mga ito. Depende sa trabaho o estilo na meron sa iba, maya't maya ito ay pwedeng lagyan ng asukal o pwedeng lagyan ng tubig na pinakulo na may pinatunaw na asukal. At kapag natapos na, ito naman ang tinatawag na linupak. Pinaghahati-hatian ng mga taong nagtulungan at kinakain nila sa kanilang pamamahay. Gaano man kayaman ang isang lugar, ang lahat ay may hangganan. Biyaya kong ituring ang ibinigay na grasya para makamit ang panandaliang kaginhawaan. Malayo man sa kabihasnan, nananatiling buhay ang estilo ng pamumuhay na itinuro ng ating kanununuan. Kaya lumipas man ang ilang taon at umusbong man ang bagong henerasyon, mapalad ang mga batang tulad nila na natututunan at hindi nakakalimutan ang sinaunang proseso ng pamumuhay. Malayo man sa kabihasnan, mapalad ang mga batang tulad nila na napapanatili at nagigisnan ang tunay na yaman. Tunay na yaman na pinanday ng ating kalikasan sa loob ng libu-libong taon. Sana sa hinaharap, may alternatibong paraan pa at gumawa ng hakbang para maibalik ang nawalang tunay at likas yaman. At hindi mamatay at huwag kalimutan ang itinuro ng ating kanunuan. Mula dito sa paraiso kong lugar na aking sinilangan, ito ang Barangay Biri, Motyong Samar at ako po si Antonio Cabubas at ito ang Province Life TV.